Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang DWIZ 882 kasama ang lahat ng RPN Provincial Stations. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. Kailan maituturing na tahanan nga ang isang bahay? Kailan masasabing masaya ang isang tahanan? Yan ang ilan sa mga katanungang ating ihahanap ng kasagutan sa programang Bahay Niyan. Bahay Niyan. At ngayon, narito ang mga regular na makakasama sa ating programang Bahay Niyan. Kuya Gus Leonardo at Ate Len Aguirre. Bahay Niyan. Happy Valentine's Day po! Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome sa unang pagtatanghal ng Bahay Niyan. Good afternoon, Kuya Gus. Magandang tanghali, Ate Len, at happy Valentine's sa ating mga tagapakinig ngayon. Ito pong programang ito isa sa inyo tuwing araw po ng Sabado, alas 12:30 hanggang 1:00 po ng hapon. At pag-uusapan natin, Kuya Gus, lagi tungkol sa isang pamilya. Ganda yan. Paano ba natin gagawing tahanan Tama, no? ang isang bahay? Siyempre, mayroon po tayong mga kasama para po maging yung imahe ng isang tunay na tahanan may ipapaliwanag sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Ay, siya. Tama-tama kasi. Di ba, pagtahanan, kailangan may kasamang tao doon. Oo. Pagka walang tao, hindi ata tahanan ng tawag doon. Anong tawag doon? Ano nga ba tawag doon? Bahay lang, istruktura. Oo, diba? konkreto o kahoy lang siya. Yes, semento. Yan, pader. Yan lang po yung tawag doon. Pero pag tahanan, merong tao at mga naninirahan. At dahil Valentine's Day, Kuya Gus, dapat ang pinag-uusapan natin tungkol sa pagmamahalan. At pag-ibigan, di ba? Yes. Kaya pala, lalo yung mga taga-heart center, piyesta ata sa kanila ngayon, di ba? No? Maraming mga pag-ibig doon. May pamilya ka na ba, Kuya Gus? Meron po. Oh. Meron lang ako apo eh. Talaga? Hindi halata. Doon ba? Hindi halata. Di ba meron kang gustong kantahin para sa araw na ito? Dahil yun ang ating topic. Pasimulan natin. Di ba tama naman yung, I don't know, kung pamilya kayo sa kantang A House is Not a Home. Medyo maganda yun no? Minsan pag-iisipan natin, ano nga ba pagkakaiba? Sa English, dalawa tawag, house and home. Sa atin sa Tagalog, bahay at saka tahanan. Palagi ko may pagkakaiba yun. Oo. At para pag-uusapan ngayong hapon. Yes, para tulungan tayong pag-usapan yung topic na yan. Kailan ba masasabing tahanan ang isang bagay? Kasama po natin ang mag-asawang Gian at Joy Soto. Magandang tanghali, Gian. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Sila maganda, no? Oo nga. Bali, ilang taon na kayong kasal? Sige nga babe, kung natatandaan mo. Natatandaan nyo pa ba nung itinali kayo sa isa't isa? 2006 po kami kinasal. 2006. Bali, ilan na po ang ating kids? Four boys po. Meron po kaming 4 boys. So, yun. Bali, ilang taon yung panganay? 10. Nauna po siya ng 2 years. Nung kinasal kami. Talaga? Secret. Pero maganda siguro, unang tanong lang, paano ba ang kailan sinasabing tahanan ng isang bagay? For me, magiging home ang isang house kung merong pagmamahal sa loob ng bahay. Tapos mag-uumpisa yon syempre sa mag-asawa kasi makikita ng mga anak yun. Pero yung mag-asawa, kailangan magsimula yung pagmamahalan nila sa Diyos bago ang lahat. Pag meron silang pagmamahalan sa Diyos, yung pagmamahalan nila sa isa't isa magiging tuloy-tuloy na. Domino effect. Sinabi nga sa Psalm 127 verse 1 na the Lord is the builder of the home, but those who build it will labor in vain kung wala ang Diyos.
Mm-mm. So, yon. So, kailangan ang foundation doon sa pagmamahalan ng mag-asawa ay ang Diyos. Mm. Pero paano nyo, kasi 'di ba, nasa labas yung mga anak natin na maraming influences. Meron kasing mga pamilya ako na kilala na parang nabibigla na lang sila, iba na yung relihiyon ng anak nila. So paano nyo yung binabantayan? Sorry, mag-quote ulit ako ng Bible verse kasi nasa Psalm 22 verse 6 na train a child in the way that they should go, so when they grow old, they will not depart from it. So, bata pa lang yung mga anak namin. Naka-instill na po sa kanila lahat ng values, lahat ng yung kung anong gusto naming meron sila paglaki. So, bata pa lang sila, alam na nila. Parang ang bata kasi parang wet cement yung utak nila eh. Habang basa pa yung semento, kung ano ipinta mo doon, kapag balang araw natuyo na siya, dala-dala niya yun habang buhay. So, importante na habang bata pa lang, turuan mo siya ng yung mga values na dapat, yung proper moral Christian values na nasa puso niya. And hindi, lalo na yung pagtuturo mo sa kanya magkaroon ng relationship sa Panginoon at an early age, dala-dala po niya yan hanggang sa paglaki. Kaya hindi pa kami masyadong worried. Yeah, hindi kami worried doon. Confident po kami na lalaki po mga anak namin na hindi mawala sa landas. Tama ba? Bisaya po kasi ako minsan. American Bisaya po siya eh. Kaya minsan may tanong ko na Ate Len. Yung ngayon, tama yun eh. I agree totally. Yung sinabi yung kailangan turuan. Paano nyo ngayon nagagamit ang isang tahanan sa pamaraan na matuturuan ninyo ang inyong mga anak? Alam nyo kasi malaking bagay yan, di ba? Minsan, alam mo, sa panahon ngayon, minsan hindi nyo na makita yung mga bata eh. Kundi kung wala sa iPad yan, iPad, mga gadgets and games, text lang, puro Facebook, ganyan. Masyado na, Ngayon, pagdating sa inyong tahanan, paano nyo na sisiguro na ang dapat na ituro ay may tuturo ninyo? Actually po, sa tahanan po namin, parang we make sure na they make family priority. So, we do things, kasi mga bata pa naman po yung mga anak namin. So, we do creative stuff to make them enjoy family time. Kasi pag hindi mo walang conscious effort sa part ng parents na gawin yon, hindi nila ma-enjoy ang company ng parents eh. So ngayon, our kids, they look forward to kahit simple lang, movie nights with us. Movie night. So, meron kayong lugar sa bahay na kayo sama-sama? Sa kwarto lang po. Sa kwarto lang po namin. Ginagawa nilang tambayan yan. May movie nights kami. Meron kaming, minsan, kahit ang ginagawa namin mag-asawa, gusto namin mag-build ng memories through travels, kahit hindi man sa ibang bansa, kahit within the Philippines lang, pag-ipunan namin yon, kasi they look forward to spending time with us. And yun yung gusto din namin gawin nila, paglaki nila, gawin nila sa mga anak nila, para at least ma-pass on lahat ng mga, yung tradition na yun. Parang ano rin yan, yung kwento mo kanina na para ma-miss nila yung bahay nyo, yung pag nasa abroad kayo. Oo, yung kwento ko kanina, sabihin ko lang sa lahat, nakwento ko po kasi kanina na nag-ibang bansa po kami a few like less than a week ago. Kahit na nasa ibang bansa kami, hinahanap pa rin nila yung bahay namin. Sinasabi nila, I miss our house, I miss our home. Tapos pagdating namin sa bahay, yung panganay namin, hinalikan yung sahig. So, alam mo yon, parang natutuwa po kami. Actually, naluluha po kami pag nakikita namin na hinahanap po nila yung bahay namin. Kasi the first memories, doon nagbumula di ba? From the time that they were a baby, doon sila nagiging familiar kagad sa environment. Napakahalaga actually yung papaano mo gagamitin yung mga iba't-iba't na lugar sa bahay. Ang importante siguro, kagaya na sabi nila, dedicated daw sila, may oras sila nilalaan, may tinatawag silang movie nights. Kasi yun ang nawawala ngayon sa totoo lang. Actually po, napaka-importante rin po yung kahit dinner time magkasama kayo. Yun ang importante. Ngayon, sa isang bahay, kailangan talaga may lugar na magkakasama kayo. Tapos wala kaming TV. Pagdating talaga? Walang TV. Kailangan
patay yung TV pag kumakain kami. Kailangan kami magandang ano nag-uusap. yun. Yung mga original Filipino values po na traditional values, tinuturo din po namin yung maano po, yung opo, ganon. Oo. Kahit na bulol-bulol pa yung mga maliliit. Nabanggit niya traditional values. Na ituturo niyo rin ba yung mga lumang laro nung araw, yung mga sipa? Taguan po, madalas. Patintero, Opo. yan, nagagawa rin sa isang bahay, sa tahanan. Kami po ni Joy, mahilig po kami magtaguan. Pero ano ba? Habulan. Oo. Habulan lalo na. Alam mo ba, Kuya Gas, na puro lalaki ang Oo nga anak eh, nila. kulang na, 4 basketball team boys. na eh, oh. Oo, hindi ba kayo nahihirapan na puro lalaki? Ikaw, Alam Joy. mo, sa totoo lang, umiiyak din ako minsan. May times na umiiyak din ako, pero natutuwa naman ako kasi yung asawa ko, pag nakikita na niya na medyo nahihirapan ako, sinasali niya yung kids na may one time na gina-gather up niya yung kids, nasa loob ako ng banyo, nag-lock ako kasi parang gusto ko lang umiyak na kasi punong-puno na ako. Tapos biglang silang lahat, pati siya, nag-slip ng note under the door. Sorry, gano'n. So, Talaga? na-appreciate ko rin yung asawa ko kasi tinuturuan din niya yung mga boys, kasi especially boys yung mga anak namin eh. To be humble, na minsan kailangan mo din talagang suyuin yung girls, yung mga gano'n. Pero dahil ikaw lang babae doon, feeling prinsesa ka Ay, naman. sobra. Reyna po. Queen. Reyna ba? Reyna po siya, princess. Are you a homemaker, Joy? Or, Yes. so, si Gian lang ang Siya lang po. Opo. And I guess si Gian, sinisiguro niya na pagdating ng hapunan, talagang kayong magkakasama, ano? Opo. Oo. Galing, ano ha? Ay, ganun ba? Sinisiguro nyo rin na yung mga anak nyo may oras talaga ng uwi? Opo. Kailangan Ay, oo. nandun. Nakaschedule Kailangan po ako, naka-routine po yan Ganun sila po kasi lahat. kami pinalaki ng tatay ko na as much as possible palagi po every dinner magkakasama po yung buong pamilya kumakain, Yan papag-usapan isang yung araw. namamaraan na ngayon eh. Oo. Yung mga ganong pamamaraan ng pamumuhay. Busy kasi ang nanay, busy ang tatay, mga bata, busy rin sa Facebook. Pero yung mga busy na yan, Kuya Gas, mamaya pag-usapan natin yan. Pero doon po sa may mga katanungan, komentaryo, pwede po silang mag-text sa 0906-136-6060. Yan. 0908-136-6060. Pwede rin pong mag-post sa Facebook ng Bahay Niyan, www.facebook.com/Bahay Niyan. Bahay Niyan po ha. At ang aming email address, bahayniyan.dwiz882@gmail.com. Yung kanina, yung sa time, paano nyo dinidisiplina sa oras yung kabuuan ng disiplina, yung pagdisiplin sa mga anak? Una po, meron pong priorities kami na in-instill sa kanila na you have to prioritize God, family, tapos it's either work or friends. Ganun po lagi. Aside from that po, yung ibang, pag nalaman na nila yung ganung priorities and values, may inaano si Joy, may mga rules siya sa bahay na kailangan sundin ng mga bata since bata pa sila. Meron po kaming 5 rules at home Mhm. na isi-share ko sa inyo lahat kasi itong 5 rules na to, basic to sa amin, sa bahay namin. Even my 2-year-old, tinatry na naming sinishare sa kanya para alam niya. So kung itong 5 rules na to, they will not obey these rules. Binibigyan po namin sila ng rod. So, discipline. Pinapalo po namin sila ng rod. Pero may way po talaga ng pagpalo. Hindi namin sila pinapalo, nagalit kami. At hindi ginagamit yung kamay lang. Hindi namin ginagamit yung kamay namin kasi ang kamay is for loving only. So ginagamit namin yung rod na to kasi ito po yung tinuturo sa amin sa church po namin sa Victory. So mini-make sure po namin, itong 5 rules na to, i-mention ko. First is respect. Next is obey. Next is no lying. So you have to be honest. Next is no hitting. So walang distraction, walang pananakit. And dinagdagan ko yung 5th rule namin kasi gusto ko silang magkakapatid, marunong po mag-share. So, kasi itong mga bata minsan may selfish na sila desires na sila na mine, this is mine, ganon. So, gusto ko at an early age marunong sila. So, if yung sa 5 na yon na rules,
nag-disobey sila, nag-disrespect sila, alam na nilang mararad sila. Tapos papaluin namin sila sa puwet lang. Wala nang ibang part. Oo. At saka we make sure na we take them to a place na walang nakakakita. Kami lang dalawa. Kasi hindi yung- pwedeng hindi Kasama mapapahiya yan, kikita sila. ng ibang kapatid. Opo, Hindi hindi pwede. pwede. Sila lang yan. Hindi pwedeng mapapahiya sila. And we make sure na ganito, we always have to assure them na na mahal namin sila. Dinidisiplina namin sila kasi, di ba God disciplines those who He loves. So, kailangan namin silang i-discipline kasi yun yung sinasabi ni God. And we are just obeying God. And Yung sabi rin po na kapag kinakusap namin sila, hindi namin sinasabi na, oh, mali ka, hindi, you're bad, hindi ganon. Ang sinasabi namin, yung ginawa mo bad, hindi ikaw, yung ginawa mo bad. God created you to be a good boy, kaya huwag mong gagawin yung mga bad things, yung mga ganon yung in-explain namin. Mini-make sure namin na hindi kami galit sa kanya, kundi galit kami dun po sa ginawa nagawa niya. niya na mali. oo. Tapos, after all the explaining na, kasi kailangan mo explain bakit ka Bago nagalit sa irad. kanya eh. Oo. Bakit mo siya pinalo. Kailangan nila malaman yun. Or bakit po siya kailangan paluin. Oo. After all those, you have to assure them that you love them. That's Yun yung pinaka-last namin na we have to always tell them that we love you. And surprisingly, after namin sila irad, parang walang nangyari. Wala silang dinadalang, dinadamdam na, ay galit ako sa'yo, pinalo ako ni You Mami. end with a short prayer. Tapos, Yeah, you end with a short Ayun prayer. ang That's ate. Ayun ang ata susi. Yun ang maganda doon, yung may prayer sa huli. Yeah. Pero hindi ba iniisip, halimbawa malapit ka nang magkaroon ng talagang binata, may 10-year-old na Yes. son ka na. Yung baka parang, ang strict naman nito. Yung Hindi, ganun. kasi nung bata pa siya, ganun na eh. So, Ah. alam nila na this is how it is in our home. At saka yung mini-make sure ni Joy at saka namin dalawa palagi na if whatever it is in your heart, you share it with us, sabihin mo sa amin kung ano yung nararamdaman mo para Open wag ang po magtago. communication. Opo. Open yung Open communication. Para habang sila. bata pa lang open yung communication. ganun. Meron ngang time, i-share ko, na parang nagalit ako sa kanya, sa 10-year-old ko. Tapos, ay hindi, ano ba yan? Yung hair ba? Ay, ginupitan yung buhok. Oo. Nagpagupit sila ng hair, sila ng mag-ama. Oo. Pag uwi niya, sinabi ko, ay, Hugo, I don't like your hair, sabi ko. Biglang lumabas ng room, kinwento niya dun sa kapatid niyang 7-year-old. So, na sinabi ko daw yun na I don't like his hair. So, yung 7-year-old ko, pumunta sa akin, sabi niya, Mom, you hurt Kuya's feelings. Sabi niya, so sabi ko, oh no, that's not what I meant. So, syempre, nag-apologize naman ako. Kasi, parang na-hurt ko pala yung feelings niya. Oo. Yeah, I think yun ang importante. So, no? open Kahit naman na- sila. Kahit na magulang ka, matuto ka rin naman. Oo. Yes, opo. Hindi Yes, ng tawad, kung yes, ikaw yes. naman ang nagkulang. Opo. Now, nabagit yun, open dialogue. Meron kayong minimaintain kayo sa inyong tahanan ng dialogue with your, sa mga anak ninyo? Every morning po, siya po, pagising ng Ilan taon na yung uma. panganay? 10 years old po, tapos kapatid po niya 10. 10, and the next is 7 po. 10 and 7, okay. And then So, 3 and then 2. Mm. Pero every morning po, pagising nila, while they're doing their breakfast, Okay. yung asawa ko po si Gian, they always, no miss, magde-devotional po sila. So, they start their day with God. So, Konting word ni God po, babasahin namin. Tapos, This happens on the sa dining table Yes. ninyo. tuwing Ganon, umaga ha? po, Oo. pagkagising para bago po pumasok ng school, eksakto po na maganda may food for the soul, kumbaga. Ayun, isang Kuya Gasa, sekreto. mamaya-maya pag-usapan naman natin, paano lang hinahandle yung away ng mga, siyempre, mga sibling okay. rivalry, mga away ng mga boys Ano, nila, nagagawa ng tsaka, isang isang oo, tahanan, tsaka paano no? nila Tama. hinahandle yung, alam mo, yung panahon ngayon na mga iPad, mga ganun-ganun na, paano natin. Pag-usapan po natin yan, magbre-break lang po kami. Ang oras, alas 12:49 ng umaga. Hapon. Kayo'y nakikinig sa Bahay Niyan sa DWIZ. Nothing says Chinese more than Hong Kong Noodles and Dim Sum House, with a wide assortment of authentic yet affordable Chinese dishes such as mami, congee, rice toppings, and other specialties. Hong Kong Noodles and Dim Sum House will surely answer your cravings. Run to the nearest Hong Kong Noodles and Dim Sum House branch near you, with locations at Shaw Boulevard, Pasig, De La Rosa Street, Makati, Palangka, and Paterno Street, Quiapo. Ground floor of Vista Cubao and Aliu Complex, Maykawayan, Bulacan. Don't miss our Hong Kong's Dim Sum Festival. Visit our stores near you and experience a mouth-watering choice of dim sum for only 49 pesos. Save as much as 50% off. Available from 2 to 5 p.m. daily.
Kung Hei Pa Choi. Hong Kong Noodles and Dim Sum House will be giving free tikoy for every 500 pesos worth single receipt starting February 16 Monday. Promo is valid until supplies last. Hong Kong Noodles and Dim Sum House. Delicious Chinese food made affordable. Forever, a night of love and passion with Mr. Luke Mijares on February 12, 2015 at 6 p.m. at the Manila Grand Opera Hotel. Tickets price is at 2,800 pesos net per couple, which includes the following: romantic 4-course dinner for 2 persons, souvenir picture from photo booth, long stem rose for ladies, acoustic night with Mr. Luke Mijares. Tickets are available at the front desk. For inquiries, please call 304-7300. Anong plano niyo this weekend? Manonood ng sine! Ako manonood ng concert! Ako sa bahay, kakain, manonood ng TV kasama ang pamilya. Salamat sa Cheap Pinoy Satellite TV. 99 pesos lang kada buwan. Sulit ang programs. Digital pa. Enjoy, di ba? Satellite TV na 99 pesos? Dito na tayo! Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-Cheap Pinoy na. Call 882-9999 or call local dealers nationwide. Cheap Pinoy Satellite TV. Dito ka na. Tandaan, 882-9999. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalawak, mas pinalakas, pinalakas. Kayo'y nakikinig sa Bahay Niyan sa DWIZ. 12:51 po ang ating oras. Balik po tayo sa Bahay Niyan. Kanina pinag-uusapan natin yun. Doon naman tayo sa makabagong teknolohiya. Paano nyo ito i-handle? Kasi maraming pamilya, wala nang oras sa isa't isa, hindi na nagkikita. Kahit nasa iisang lugar lang naman sila. Yan. Okay, kami wala naman po kami anything against technology. Pero sa bahay po namin, may limitation po. May as much as possible ako wala sanang iPads or anything pero walang gadgets. Walang gadgets, pero minsan nakikita ko na medyo nadideprive po sila ng ganon. So if they deserve it, like for example, we tell them na you do this, do that, hindi nila ginawa, sorry, wala. Pero if we see na you're deserving naman na okay, pwede kang mag-iPad because the whole week you were a good boy, ganon. Then in the weekend, we give them yung time na makapag-iPad, pero limitado pa rin. Hindi yung buong araw. Actually, ang importante kasi, minomonitor mo kung paano ginagamit yung mga gadgets na yan Kasi minsan pagka nakawala yan, hindi mo malaman kung ano nang pinapasok ng mga lalo, masyado mga kanong sites and yan ang isang dapat nilang bantayan. Pero hindi ka naman nakakatanggap ng reklamo na parang, yun nga, deprived, yung masyadong maliit yung oras, hindi naman. Hindi naman, wala. Alam Dati nila. po kasi, sinubukan namin na pinapagamit namin sa kanila para tumahimik o para huwag magulo. Pero napansin po namin na nagbabago po yung ugali kapag, kunyari, kinuha na namin yung gadget niya. Parang nagbabago po yung ugali. Magagalit sila sa amin. Mainitin yung ulo. Kaya po, iniwasan na po namin na mag-rely sa gadget po. Paano nyo na ba minamanage? Hindi mawawala sa mag-asawa nagkakaroon ng diskusyon or arguments or medyo konting tampuhan. Sa inyong tahanan, paano nyo ina-address yan? At kung lalo na kung nandun yung mga anak ninyo? We make sure po talaga. Like for example, pag medyo nag-argue kami, we make sure papalabasin namin yung mga kids. Tapos kami mag-uusap po at we make sure na hindi sa kwarto nyo? Opo, na hindi matatapos yung araw na hindi kami magkaayos. Yung pinayos na. Ano ate, kaya importante pag ititingnan ka talaga ng bahay, you better make sure na meron talagang kwarto para sa mag-asawa Mahirap yung naghahalo Di ba? May mga bagay na mga asawa lang dapat to nakakapag-usap Oo, pero meron kayong mahirap pa, lalo kung tirahan mo halimbawa tahanan may 1-bedroom unit lang, sama-sama kayo. Paano mo magagawa lahat yan? Pero pag meron na bang pagkakataon na pinag-awayan nyo yung kung paano nyo didisiplinahin yung mga bata? Ay, nagkakaiba kayo ng opinion? Madalas naman po nangyayari po may mga times, pero lagi po namin nare-resolve agad. Tsaka we make sure na hindi kami nagtatalo in front of the kids. Opo. Kung ano po yung nasabi niya dun sa bata, hindi mo pwedeng kukontrahin. Bawiin. Sa harap niya. Kasi baka pwede niya sabihin, si mami okay pala dito Hindi pwedeng ganun. Dapat teamwork kayo mag-asawa.
So, Sa ano naman, sa ano, naranasan nyo na paano nyo hinahandle yung 4 na boys? Di ba yung nag-aaway-away? ay, oo. Sobra. Paano mo yun? ayos yun. Ilan Hindi na mo ikaw, ayos Mami? Boys will be boys. Mami Ako Joy. nasa bahay Oo, palagi. nasa bahay lagi. Ginagawa namin, basta kung may kung sino man nag-away, silang dalawa, meron, ang magiging, may rod silang dalawa. Oo, silang dalawa may rod. Tapos, kinakausap ko sila isa-isa. And then, I always make sure na nag-apologize sila sa isa't isa. And I always make sure na nagsasabi silang, I forgive you sa isa't isa. Para they will know how to practice forgiveness din. Kasi minsan, it's so easy to say sorry, pero Wala hindi sa talaga. puso. Oo, wala sa Iba puso. yung, I'm sorry, iba yung, please forgive me di ba? Oo. Okay ba yun? Kahit yung super late ko, yung 3-year-old, bulol-bulol na siya, I forgive you, gano'n. Talaga? Pero nasasabi niya yung I forgive you. Gano'ng kaaga sila dapat tinuturuan na yung magdasal na on their own? early. Kung ano As yung early as dasal. possible po. Pag marunong na magsalita. O ano. Oo, as early, kahit months pa. Kasi nag-uumpisa yan pag nakikita nila eh. Actually po, meron po kami natutunan sa church na sinasabi na what is caught is taught. So Diba? kung ano nakikita, Yun yung gagawin. gagawin Kahit nila. ano pa sabihin mo, pero kung iba yung ginagawa mo, kung ano pa rin yung Yun ang ginagawa mo, ginagawa. nakikita nila, yun ang gagawin nila. So, paano kayo nagsiset ng example sa kanila? By God's grace. By God's grace po talaga na nabibigyan po kami ni God ng wisdom and mercy and grace po talaga, kaya mabait ang Diyos, kaya po kahit pa paano tuwing nakasurrender lahat ng ginagawa namin sa Kanya, mas nalilid po niya kami kaysa yung kami yung feeling namin nagpapatakbo ng buhay namin. Yun. Kasi yun ang nakikita nila sa inyo. Sa buong pamilya nyo ba, yun sa both sides, ganyan. Meron yung usually na regular na nagkikita-kita kayo? Palagi. Opo, lagi po. Talaga? Ako taga Cebu po kasi ako, so yung family ko wala dito. So, ang family ko dito is yung family niya. So, halos weekly talaga nandun kami sa parents niya kasi close family sila eh. So, Pati sa mga magpipinsan, kila Oyo, sila Wao, very close yung family nila. As in, palaging pati may sa mother reunion. side, yun, sila Ate Sharon. Yung, talagang tight po yung family values. Mukhang nasagot na, no? May sa atin, nasagot Mildred ng na. Caloocan. Paano nila hinahandle ang pag-aaway ng inyong mga anak? Gaya po ng sabi ni Gian at ni Joy, parehas silang Puro napaparasahan. Opo. Oo. At saka kayo, sino may mali o sino tama, pareha sila. Actually, dagdag ko lang dyan, siguro, as parents, kailangan consistent ka lang. Minsan, ako kasi, stay-at-home mom ako eh. So, minsan, tao lang, napupuno din ako pag sobrang nag-aaway palagi. So, ang ginagawa ko lang, minsan, kailangan ko lang talagang mag-stay away for a while, tapos hinga ng malalim, and then, kailangan consistent ka lang sa pagsasabi ng mga anak mo kung ano yung rules nyo. Kung ano nakita sa inyo, yun na. Yun na po. So, sige. Kagaya ng sabi nga nila, kung sinong tama, sinong mali, pareho sa disiplina. Opo. At ang pinaka-importante yung ating sinabi din nyo, marunong silang humingi ng tawad. Hindi lang basta sorry. Humingi ng tawad. Yan ang maganda. Yun ang maganda talaga. Pero bilang bago tayo magtapos, no, kung ano yung mga magagandang tips na pwede nyo ibigay doon sa ating mga tagapakinig, lalo na doon sa mga kagaya nyo na, alam mo yung mga batang gwapo't magandang mga magulang. O lalo na yung mga ngayon Valentine's Day, lalo na yung mga nagbabalak na magpamilya. Kasi sa kanila, hindi ba dahil puro mga gwapo bang anak dito? Pag Oo. magiging problema nyo, 2-3 years from now. Yung mga makakakrush sa kanila. Panibagong usapan na naman yun. Pinaghahandaan nyo ba yun? Hindi ka ba natatakot? Kasi puro boys yung anak mo. Malapit na yung mga teens. Hindi ko muna iniisip yun. Pero yung yung tips po siguro na may share natin ngayong Valentine's Day is, di ba sabi ni God, love one another. And so, I think pinaka-importante po is we experience God's love so that you will share that love, that experience to the people around you. Most especially your wife. And then susunod na yung family mo. So, I think yun po yung pinaka may share ko. Babe? Ako siguro, as a wife,
ang tip ko dun sa mga asawa is, dapat ipakita nyo dun sa mga anak nyo kung paano mo, or gaano mo kamahal yung asawa mo. Kasi pag nakikita ng mga anak nyo yun yung gagayahin nila sa pamilya din nila. Paglaki nila. Kasi yun yung nakikita ko sa asawa ko eh. Sa yung pagmamahal ng parents niya, doon niya nakukuha yung sweetness niya. Doon niya nakukuha yung... Oo, nakikita niya kung paano minamahal ng daddy niya yung mommy niya. Kaya, ganun din yung pagmamahal niya sa akin. Wow. So, pero totoo yun, promise. God knows. Oo. Maraming salamat, Gian at Joy. Salamat. Sana ay sarap yung makwentuhan. Sana maulit